Pakinggan, panoorin ang opinyon ng bayan sa kakampiOnline.tv via live streaming na mapapanood tuwing araw ng Martes mula 1 hanggang alas 3 ng hapon sa pamamagitan ng matatalinong paghimay sa bawat isyung pambayan nila Ray Habiliana, Maris D. Guzman, Malbani Reyes. Dito lamang sa kakampiOnline.tv o kaya tumawag sa telepono bilang 788-3607 o kaya 553-8656. Pakinggan! Pakinggan! At DWBL 1242 sa talapitan ng inyong mga radyo tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Pakinggan, panoorin ang opinyon ng bayan sa kakampiOnline.tv via live streaming na mapapanood tuwing araw ng Martes mula 1 hanggang alas 3 ng hapon sa pamamagitan ng matatalinong paghimay sa bawat isyung pambayan nila Ray Habiliana, Maris D. Guzman, Malbani Reyes. Dito lamang sa kakampiOnline.tv o kaya tumawag sa telepono bilang 788-3607 o kaya 553-8656. Pakinggan! Pakinggan! Okay, good afternoon para po sa ating mga tagapakinig dito po sa programang Opinyon ng Bayan. Ito po si Malbani Reyes at ang aking kasama sa aking tabi si... At ako naman po ang inyong lingkod, Ray Habiliana, mga kaibigan. O yun, maraming salamat po at patuloy po kayong nanonood at nakikinig dito po sa programang Opinyon ng Bayan. At ngayong araw po ay napakagandang opportunity. Magkakaroon po tayo ng panahon upang mabigyan daan ang isa pong panukala sa ating gobyerno. At ito po ay yung tinatawag natin kasamang Ray na PUJ or Public Utility Modernization Plan, no? At dito ay napapalob ang maraming katanungan at para po sa ating mga taga-subaybay, nanonood at nakikinig. Maaari po kayong tumawag po sa mga numbers being plus on our screen para po dito sa ating pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw na ito. Ito po ay ang PUJ Modernization Program. At para po natin, bago po natin bigyan ating panauhin ngayong araw na ito, just an introduction kasamang Ray of who is our guest for today. Ang ating pong bisita ngayong araw na ito ay si Mr. Orlando F. Marquez. Siya po siyang graduate ng St. Louis University in Baguio. Kanya pong kurso ay Mechanical Engineer. At siya po ang kasalukuyang National President ng LTAP. Siya po ang presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. And mahigit na nationwide. At ayon po sa kanya ay siya nagsusulong na ng panukalang ito ng mahigit ng 21 years, no? At ito po ay nakalulungkot sapagkat siguro po sa pagkakataon ito sa ating Duterte government, ito po ay mapapakinggan, no po? Sapagkat meron siyang schedule of an audience with our dear President Duterte this coming April. Kaya ito po ay magandang balita para po sa ating mga naiinip na sa modernisasyon, no po, ng ating transport system dito po sa Pilipinas. At malamang ito na yung sagot kasi yes, at alam niyo po mga kaibigan, siya rin po ang grandfather or siya po ang lolo nitong si Architect and Civil Engineer Jasmine Gallestre. Siya naman pong inventor designer kasamang Ray ng itong tinatawag nating aerodynamic jeep, no? Makikita niyo po mamaya ang scale model nitong mga bagong mga designs ng jeep na ito mula po sa ating bisita mismo, no po? At alam niyo po, tunay na ang ating bansa ay nangangailangan po ng mga geniuses and inventors na katulad po nitong ating panauhin ngayon, kasamang Ray.
Maraming dapat pakinabangan. Yes, at ito na po siguro ang magandang senyales sa panahon natin ngayon na mabigyan daan ang mga magaganda at makabuluhang solusyon sa mga problema na matagal na po nating pinagdudusahan, ika nga. So, without further ado, ladies and gentlemen, let me give to you this privilege and opportunity to introduce, ladies and gentlemen, of course, dito po sa screen, nakikita nyo po ang ating panuin si Mr. Orlando F. Marquez. Magsalita po kayo, sir. Magandang hapon po, sir. At magandang hapon po, Ray. At saka lahat ng mga viewers natin worldwide po, magandang... Sama po natin, Mr. Orlando, si kasamang Malvin. Wala lang, Maris. Medyo na-busy ho yata. Tatlo kasi kami rito eh. Opo. So, maganda ho yung ating topic, dahil pinag-uusapan natin kung paano natin i-resolve yung napakabigat na problema natin sa traffic sa ngayon. Yes. So, yan pong problema na yan ay sana ho ay sa panahon ng ating new government, President Duterte, na ako po ay isa sa katulong ng ating public transport na naghahanap ng solusyon ng ating rekomendasyon po dito, Sir Ray, ay modernization program. Bakit po? Kasi kung mayroong magagandang mga masasakyan ang mga tag-iisang kotse, bakit magdadala pa ng tag-iisang kotse? Yes. Diba? Sasakay na lang sa public transport. Ipapark na lang mo yung mga private car nila. Tama po. Yes. Kasi sa Hong Kong, nung tinignan ko po dahil nag-aral tayo doon, nag-aral tayo sa Singapore, sa Japan, sa iba't ibang bansa, 18 bansa po ang ating inikot para maglakbay na mag-aral tungkol sa Transport Development Program. Yes. So, ngayon ho, hanggat hindi ini-implement yung Public Transport Modernization Program, lalo na sa PUJ, mark my word po, ang PUJ po, ang pinakamalaking hinahakot na tao araw-araw sa buong Pilipinas. Yes. Oho. Anong average po dyan sa total computation? Out of 100% passenger, ang jeepney po ay humahakot from 50% to 65% of the total passenger in the whole Philippines. Yan po ay jeep sumasakay. Yes. So kung i-develop natin yung ruta ng mga jeep, dahil dito kasi, Sir Ray, sa ruta ng mga jeep po, mga kababayan, dito po nang gagaling yung maraming individual cars. So yun po kasi yung mas maraming number of units na tumatakbo sa kalsada. Yes. So kailangan natin i-develop mo yung PUJ, pagandahin mo yung PUJ, tanungin natin ang gusto ng ating mga mananakay at nagkanya-kanyang kotse kung ano ang kailangan nila at ano yung problema at paano resolbahin. So para ma-resolve natin to, Sir Ray, kailangan talaga i-upgrade na natin yung mga bulok natin na mga jeep. Masakit man bitawan na salita yung bulok. Pero yun po yung katotohanan. Na pag na-develop natin po ito, yung pong ating mga ating makababayan, ma-educate na natin yan. Nasasakay na lang sila dahil napakalaki ang expenses niya doon sa dadalhin niya na kotse niya na imbis natatakbuhin lang niya yung 5 kilometers or 10 kilometers ng ilang minuto, tatakbuhin niya ng ilang oras. Yes. So, pag na-reduce natin yun, kailangan naman i-educate natin din ang ating mga drivers. So, pag in-educate natin ang ating mga drivers, kailangan din ang gobyerno ay magpasa ng batas na yung pong policy na ito ay maraming magagalit sigurado sa akin dahil nga no garage, no registration policy. Opo. Kasi saan mo nga igagarahe? Di ba? So yung sinasabi natin kanina, Sir Ray, itong mga kababayan natin na nanonood ngayon, tignan nyo po yung aking sinasabi kung may tama o mali. Yung pong sinasabi ko, hindi ko sinasabi na perfecto. Kailangan kasi dito, Sir Ray, sa Pilipinas, ang ating kakalsadahan ang magkaroon tayo ng evaluation rationalization program. Ano ba yun? I-categorize natin ano ba yung klaseng kalsada na ito. At ano naman ang klaseng public transport ang ilalagay dito. At bilangin natin ilan ba ang siservisyohan natin dito. So pag yan po ay nakuha natin yung proportion na magkakatugma, walang rason po na hindi ma-resolve ang problema. Ayun. Ganun po, sir, yung ating pinapanukala at mahaba pong panahon yan, mahaba po ang ating ibibigay na oras. Kaya sabi ko po,
within 3 years, yung pilot project na gagawin natin sa Metro Manila na 3 region, NCR, Region 3, and Region 4, dahil ito po yung pinakamaraming sasakyan. Sumunod na pinakamarami po, Cebu, Davao, yung mga yan. So, may data talaga tayo dyan, Mr. Rolando Marquez, no? Opo, kasamang Ray. Meron tayo ditong larawan kasamang Ray ng flag carrier ng ating bansa, which is ito yung typical jeep, no, that we have, no. Later on siguro they will flash it on our screen. Itong design na ito ay brand new diesel engine with powertrain Euro 4 compliant, no. So ibig sabihin ito ay hindi rin naiba doon sa design ng ating traditional jeepney. Pero ang pinagkaiba nito ay ito ay compliant na Euro 4 compliant. Meaning to say, modelo yung makina nito, ito ay aircon at ito ay malaking ginahawa sa ating mga mananakay. So, maaari niyo po bang ipaliwanag itong unang design na ito na inyo pong dinisenyo para po sa ating mga pakinig? Jeep mo yan, kasamang Malvin. Yes, ito kasamang kayo. Yung napakaganda na unang-una ho, kaya tayo nag-design na ganyan para naman po makatugon tayo doon sa tinatawag na International Engineering Safety Standard. So pag binanggit mo yung International Engineering Safety Standard, nandoon po yung tumutugon na kailangan ng tao na safety yung kanilang paglalakbay dahil nga brand new po ang makina, brand new ang kaha, lahat po pang ilalim. Ang second hand lang ito sa Ray ay may-ari. Ayun. Yung may-ari lang po. Maaari niyo po ba kaming educate tungkol po dito sa design na ito? Magkano po ba itong isang unit ng jeep na ito para po sa mga gusto mag-operate ng ganitong uri ng sasakyan na Euro 4 compliant na po, modernized pa at the same time? Pag-usapan muna natin siguro, Sir Mandy, yung pong pintuan po nito, yan po, naka-plus po. Ayan. Ang pintuan po nito, dyan po ako na-insulto nung pumunta ako sa Amerika noong 2003 dahil po ako po yung pina-attend ni Madam Gloria makapaglaro yun nung bagong-bago siya na OIC President. Yes. So umattend tayo ng International Convention on Mass Transport System na ang pintuan daw ng ating jeepney sa ngayon pinakamarami pa rin ay nasa puwit. Ang tawag nila ay suicide door. Ayun. Hindi daw makita ng mga magagaling at matatalinong mga inhinyero kung nasaan yung safe side door. Yes. Kaya ginawa natin po na ang pintuan niyan ay nasa tagiliran at ang tao sa loob nakakalakad na dyan, Sir Ray. Dyan sa loob ng ating jeep. Style pass na to At kasama saka ng Ray. nakaharap na kung facing driver na tayo, facing front kung tawagin. Kung saan nakaharap ang ating driver, dun din nakaharap ng ating mga pasahero para pag long distance, hindi po magkakaroon ng stiff neck. Ayun. At natukoy nyo rin po kanina sa ating pag-uusap off the air, kasamang Orlando, yung specifications po ng isang jeep para po siya ay masabing roadworthy. Hindi po ba porque modelo yung jeep ninyo ay roadworthy na o meron po bang kinakailangang specification para po masabing ang isang sasakyan ay roadworthy? Tama po kayo. Dahil kasi yung roadworthiness natin po sa public transport po, kailangan duman po ito sa MBIS. Yes. Ano po yung MBIS? Yan po yung Motor Vehicle Inspection ng LTO. Yes. And at the same time, duman po tayo dun sa tinatawag na DTI BSP. Yun po yung Bureau of Product Standard, BPS. Tapos po, dumaan po yan sa engineering ng standard dun sa Department of Science Technology, dun sa PSERD. Opo. Sa DOST. Kaya tayo mga kababayan, ang ating ipinipresenta po dito ay kailangan tumugon tayo sa International Engineering Safety Standard dahil tayo po ngayon ay member na po tayo ng International Globalization System. Okay. So, ibig sabihin po itong jeep na to ay compliant, hindi lang siya Euro 4 compliant. Pa po siya sa pagsusuri ng DOST, ng DTI, ng BPS, LTO, at maging sa LTFRB. Opo. So, itong mga sangay ng gobyerno na ito po ba ay dinadaanan po ng mga kasalukuyang transport system ng mga jeepneys natin sa ngayon? Alam nyo, malungkot nga yan sabihin, sir, dahil nga yung pong pagre-rehistro sa ngayon ay talaga yung ating mga jeepney nakakapag-rehistro nga nang wala nga dalang sasakyan. Non-appearance. Non-appearance. Opo. Yun yung katotohanan. Na wag na natin pong ilihim dahil ang gusto tingin na... nyo hanggang ngayon nangyayari pa yan, Mr. Marquez? Hanggang ngayon, sir, nangyayari pa rin po. Opo. Oo.
So, Marami, mga more than, mga siguro 80% ng inire-register na PUJ, hindi po dumadaan sa MBIS na tinatawag. ayan. So, yung tinanong ko po kanina about the cost of the unit, magkano po ba abutin yung isang unit ng nasabing modernized jeep na po na yan? Yung jeepney natin po, dahil pinakos natin dito po sa ating mga manggagawa dito sa Pilipinas, dahil ako naman po ay designer lang po ako. Opo. Wala po akong motorworks. Yes. So yung mga gumagawa po, ang kanilang presyo sa ngayon ay umaabot po ng 2 million mahigit yung ating 25 seating capacity na Euro 4 compliance na diesel engine. Pero po, dahil nga po natataasan po ako, ang ginawa Opo. natin ay pumunta tayo sa China na dala-dala natin yung design ng aking apo. Opo. So dinala natin sa China, pina-estimate natin po doon na yung pong 25-seater na 2.1 dito ay doon po ay makukuha mo lang ng 1.750. So, malaking So katipiran malaki po yan. yung katipiran. Opo. Ang gawa pa ay tinatawag na moldy system. Pag sinabi mong moldy, talagang hindi pokpok, di ba? Yes. Oho, may moldy po ito. So, yun po ay kaya ngayon ay darating na sa bago magkatapusan nitong April, yung mga bagong modelo ngayon na ito yung tinatawag natin na aerodynamic na jeep. Yes, opo. Oho. Ang tanong ko, Mr. Rolando, paano po yung mga kasalukuyang operator ng jeep ngayon? Makaka-avail kaya sila niya ng 1.6? Anong proposal nyo dyan? Yes Ito po. ho ay mayroon tayong hawak na libro po ng DTI Yes. dahil po ang problema talaga ng ating mga jeepney ay hindi sila makautang dahil hindi sila qualified dahil po hindi sila negosyante. Yes. Ang ibig sabihin po, dapat po yung ating mga individual na operator ay mag-registered sa DTI na example. Ang pangalan niya ay Marquez Transport Services. Yes. So magkaroon siya ng business name ngayon. So magkaroon siya ng BIR na lisensya. Para ngayon, maging negosyante siya at gagawa na siya ng feasibility study para makaloan siya ngayon ng halaga nung kanyang kukunin na sasakyan na bago. Ayun. Ganon po. At dito ngayon ay ino-offer natin na pagka yung mga existing route, ito po yung mga dati na may prangkisa na luma, kukuha ng bago. Yan po ay ang ino-offer ng gobyerno ngayon ay zero down payment. Wala pong equity. Dahil po existing na po yung kanyang prangkisa. Papalitan lang niya ng bago. Pero yung naman pong mga developmental route na bagong ang linya na inaprobahan ng gobyerno kagaya nitong Pasay, meron tayo dito na pinaprobahan na yung Pasay Loop Service, Quezon City Loop Service, yung Makati Loop Service. Itong para maliwanagan ng ating mga kababayan, ito po yung naka-interconnectivity sa mga MRT, LRT, sa mga train. Para doon sa kanilang pagsakay, hindi na sila malayo ng nilalakad. Pagbaba pa lang niya, nandoon na yung MRT. Yes. So sasakay na naman sa isang MRT, papuntang Quezon City. Yes. Kung papunta naman siya ng Pasay, may LRT. So ito pong mga interconnectivity routes natin, ito po yung priority ng gobyerno ngayon dahil mayroon na pong pondo dyan po sa land bank na 5 billion. Pwede na po silang makapag-loan. So ang ginagawa namin dito sa Ray, ay kailangan lang umattend sila ng training seminar para sa ganun yung mga makabagong teknolohiya ay hindi na naman ito magiging bulok kaagad na naman ang sasakyan. Matuturuan natin sila kung paano i-guide na makahulog sila at hindi po magiging madaling malaspag yung kanilang mga sasakyan. Yes. Okay, maganda po yung inyong pagpapaliwanag tungkol dyan. Another item kasamang Ray is hindi naman lingid naman ng ating mga nanonood at mga taga-subaybay na ito ay mariing tinututulan, no? Particular nitong President ng Pisto na si George San Mateo at ni President ng Stop and Go na si Jun Magno. Ano po ang inyong Sabi, po dun sa kanilang dissent o kanilang pagtutol? Sa atin, Sir Ray, ay hindi naman namin inaalis yung karapatan nila na mayroon silang karapatan Opo. na kumontra. Kaya lang po, huwag lang sana nilang linlangin yung taong bayan. Bakit siya sinasabi namin na huwag linlangin? Department order na prepare pa yan nung panahon pa ng
Pinoy administration. Yes. Hindi naman po napirmahan. Ito po yung iniserox nila na ikinakalat na ito daw yung i-implement. Na mismo si Secretary Tugadi ay wala siyang alam na implementasyon ng phase out. Dahil nga ang amin po ay hindi po phase out ang aming salita, kundi phasing out at phasing in. So yun po yung modernization program ng ating public transport. Kaya ngayon nga ho, ay nagbubuelo na naman yata na mag-strike na naman daw. Opo. Sa atin ho, karapatan po nila dyan. Pero sana lang ho, ay sabihin nila yung totoo na ito pong modernization program, tanungin natin ang ating taong bayan. Yes. Itong taong bayan, ito po yung mga mananakay na dito rin po nang gagaling ang ikinabubuhay ng ating public transport. Opo. Bakit mo pahihirapan kung ang problema mo ay nasa gobyerno? Bakit yung taong bayan ang pamumroblemahin mo? Yes. So, yung pong sinabi niyo po is about phasing in and phasing out. Mari po ba natin itong elaborate further? Paano po masasabi na ang isang sasakyan ay nakapag-comply siya doon sa tinatawag nating modernization para siya may paloob doon sa tinatawag ninyong phasing in program? At ano po yung napapaloob naman doon sa phasing out? Ganito po, dahil nga mayroon po tayong MBIS ng LTO, kailangan po yung pagrirehistro dumaan po sa LTO MBIS yung sasakyan para makita kung gaano ba yung roadworthiness ng ating sasakyan. So, kailangan po mayroon tayong inspection division na dapat po ay masunod. Para sa ganun po, may evaluate natin na saan ang tama at nasaan ang mali. Okay. So, ibig sabihin po, yung roadworthiness, kailangan na kumbaga makatugon doon sa mga requirement ng mga sasakyan, no po? Yung ano po, yung phasing out po ba at this stage inaano na po ba 'yan? Ini-implement na? Actually ho ngayon sir, ay marami na pong idinadaan ngayon sa LTO down sa MBIS na sana ho ay lahat ay idaan, hindi ho yung palakasan. Dahil unang-una ay safety buhay ng tao ang nakasalalay po dito. Yes, tama po kayo Lalo dyan. na dito po sa pollution. Yes. So yung pollution kasi ho natin ay napakabigat na po yung ating problema sa pollution dahil Yes. na lahat ng klase sa loob ng katawan ng tao, pagka ang gumising po ay pollution, lahat ng sakit mo kaya niyang gisingin. Yes. Yung pollution. Napag-uusapan po natin itong pollution at hindi po ligid sa kaalaman nating mga tagapanood na siguro mas mainam po yung sasakyan na isa rin po yung isinusulong ninyo, itong solar na sasakyan, po, itong solar jeep. Ito po ay talagang zero pollution sapagkat ito po ay umaandar sa pamamagitan ng power of the sun. Maaari niyo po bang ipaliwanag itong part din po ng inyong isinusulong na modernization, yung solar jeep o yung mga sasakyang tumatakbo po mula sa power ng ating araw? Ito ho yung solar electric vehicle, sir, ay napakaganda. Unang-una po, pag sinabi mong solar electric vehicle, Yes. dual source, yan po ay galing sa electric natin na Meralco, galing sa liwanag ng araw. Yes. So ito po ay tumatakbo sa loob ng maghapon na wala ka ng gasolina, Yes. wala ka ng crudo, wala ka ng langis, wala kang tambutso. So wala nang gasolina, bakit pa may tambutso? Opo. So ito ho yung solar na iba't ibang klase. Mayroong bus, meron tayong tricycle, Yes. meron tayo yung e-trike, at Yes. mayroon tayo pa yung mga food cart ngayon. At ito ho ay hindi ko invention po ito. Invention naman po nung ating kasamahan sa International Inventor Society of the World na si Jacob Maimon from Australia. Ayun. So ito po ba mga solar vehicles na ito ay meron na po ba ang ibang bansa sa ngayon? Actually ho, matagal na po sa Australia po na tumatakbo, 7 taon na po ngayon na bumibiyahe po ang solar electric vehicle sa Australia, sa Cambodia, sa Thailand, sa China, sa Hong Kong, sa Singapore. At ito ho ay natutuwa naman tayo dahil ang South America ngayon ay nagpermahan na sila last week ni Mr. Maimon na ang South America ngayon ay gagamitin na nila ngayon para doon sa mga downtown service nila. Opo. Ang ibig sabihin, parang Mega Mall, di ba? Opo. Yung mga downtown natin,
Yun ang gagamitin na nila ngayon dahil nga gusto nilang bawasan talaga yung pollution. Yes. Alam niyo po, napaka-interesante pag-usapan po nito mga solar vehicles na ito. At katulad na sinabi niyo po, ito ay ongoing na sa ibang bansa. Ito po ba'y parte ng inyong pinopropose doon sa inyong audience with our dear President Duterte come April? Actually, yan po yung napili nila Secretary Tugadi at saka ni Chairman Orbos na dadalawin kasi ni Presidente, magkakaroon ng groundbreaking yung Southwestern Central Terminal ng bus dito sa Southern Metro Manila ay dito sa Molobasia, dyan sa Diosdado Macapagal. Ito po yung gustong gamitin ng ating Pangulo dahil tayo naman po, sumusunod lang naman tayo kung ano ang gusto ng ating gobyerno na makakabuti at sana ho, sakyan ng ating Pangulo yung ating solar electric vehicle para na makita naman natin na masakyan ang sambayan ng Pilipino itong sasakyan na wala ka ng pollution. Okay, maganda po yan. Kung kayo po ang tatanungin, being the National President of LTAP, ano po ba ang mas mainam na gamitin bilang public transport system ngayon pong panahong ito? Ito po bang design ninyo ng jeep o ito pong solar vehicles na kasama rin po sa inyong minumubo, sinusunod? Ganito kasi sir, yun po kasing evaluation of roads na tinasabi ko kanina, Opo. yung mga terrain, yung mga paakyat, ay kailangan natin na mga sasakyan doon ay yung mga Euro 4 compliance na diesel engine. Yes. So yung mga platted roads natin na area na maiiksi lang, pwedeng gamitin itong solar electric vehicle. Ayun. Kaya wala tayong itulak kabigin dito, kundi kailangan lang magkaroon tayo ng tamang evaluation kung saan mo gagamitin dahil nga po dito, sayang naman yung pera ng tao na bentahan mo ng kanyang ng ating solar na ang tatakbuhin niya pala ay Mountain Province. Hindi po pwede po yun. Kailangan po ang gamitin natin ay dadaan tayo sa evaluation sa engineering. Ayun. So, bali, depende po pala sa terrain. Depende po sa lugar. Terrain, sa lugar. Kung yung lugar po ay akma para po dito sa ating Euro 4 compliant vehicles, ito po ang suggested vehicle. Pag ito naman para doon sa mga flat na terrain like cities, advisable po itong mga solar vehicles. Tama po kayo, sir. Ibig sabihin po, kung sakali pong magkakaroon po ng approval ito, panukalang ito, yung po ba mga sasakyan magkakaroon ng restriction? Ibig sabihin hindi nila pwedeng dalhin yung mga Euro 4 doon sa flat areas na? Pwede rin po kasi po ito dahil nga tayo pa ay open. Hindi tayo nagdidikta kung alin ang bibili ng tao. Sila po ang mismong mamimili kung anong gusto nila dahil naintindihan nila kung anong klase ng kalsada ang kanilang tinatakbuhan. Dahil sa ating seminar na ginagawa, sir, ay ipinapaliwanag natin mabuti alin ba ang lugar na pagtatakbuhan mo. So tinatanong natin yung mga operator, yung mga driver. So ngayon, pag sinabi niya na ganito, irirekomenda natin yung akma doon sa kanyang lugar. Pero pag sinabi niya na dito kami sa Molobasia hanggang dito lang, ay pwede kang ito. Pero kung ayaw mo pa rin, doon ka pa rin sa gusto mo yung diesel, walang problema. Ikaw ang masusunod dahil ikaw ang magmamay-ari ng sasakyan. Okay, correct. Bali, napag-usapan natin kanina yung cost or costing ng inyo pong Euro 4 compliant Jeep. Maaari po ba nating i-educate yung ating mga tagapanood, tagapakinig ng presyo naman ng magiging gagastusin nila kung sakaling sila ay magnanais naman mag-operate nitong tinatawag na solar vehicles o solar jeep for instance. Yung solar electric vehicle mga kasama, mga kababayan, ay yun pong 20-seater, 20+1. Ito po yung solar electric vehicle. Pwede po i-flash sa screen yung ating solar scale model para makita po natin tagapakinig. Yun pong solar, yung electric vehicle natin po na ordinary. Ipa-plus natin mamaya ng yung ating... Si Allen, Yung pong solar electric vehicle na ordinary po, yan po ay nagkakahalaga ng 1.3 million. 1.3. Pwedeng hulugan po yan. Ayun. Tapos naman yung air condition naman po ay 1.6. Kasi po, yung air condition niya ho ay talagang... makikita naman nila kung mas mura pa nga ito kaysa dun sa mga binibenta natin na mga imported Yes. Yung mga
makikilala nyo ang pangalan na sasakyan. Yes. Napalagay mo na yung UB Express na ginagamit ngayon. Ano po yung pinakamaraming UB Express na tumatakbo ngayon? Ay yun po ay nagkakahalaga ng 1,740,000. Ayun. Samantala yung 15-seater lang yun, sir. Ha? Opo. Ito naman sa atin, 20-seating capacity na standard, nakakalakad ka sa loob, ay nagkakahalaga lang ng 1.6 million. So mas mura pa Mas kaysa mura po. doon sa gumagamit ng krudo, gumagamit ng langis. Yes. Ganun, Bali, yung sinabi niyo po kanina, 1.3, yun po yung hindi aircon. 1.6 or 1.7 yung air condition. Yung po. air condition po ay 1.6, yung hindi air condition po ay 1.3. Okay, when it comes to ROI po, yung tinatawag nating return of investment, magkano po ang, gaano katagal po ang ROI para po doon sa mga sasakyang ito? Yung 2 buwan natin na sinubukan po, yung operator driver dun sa gross income dito sa ordinary at saka aircon, kung sila po yung magdadrive, yung mismong may-ari, dahil meron tayong tinatawag na driver operator. 1 year and a half lang bawi na niya yung kanyang pinambili. Napakabilis po, no po? Ay samantalang kung halimbawa hindi naman siya driver operator, let's say pinagdadrive niya po ito sa namamasada, magkano po gaano katagal naman po ang kanyang ROI? Umaabot po ng 2 years, 4 months po. Bawi niya na po. Bawi na po yung binili niya. niya. At ang maganda pa po dito at interesanting malaman, pagdating po sa maintenance, wala na po silang gagastusin sa oil, di ba? Hindi na nila kailangan bumili. Wala nang gasolina, wala nang kailangan. Wala siyang radiator. Yes, opo. Wala siyang water pump. Yes. So yung mga parts na maaaring masira doon sa mga regular transport vehicle ay hindi na kinakailangan problemahin pa dito sa uri ng sasakyang ito. Wala na po dahil nga ang sa iyo na lang doon ay baterya. Yes. Yung battery kasi po ay i-charge mo sa Meralco pagka wala pong araw. Pero pagka maaraw naman po ay magcha-charge ka pero konti na lang. Yung charging system naman po, bali gaano katagal bago ito, gaano katagal po ang charging system at gaano katagal mo siya magagamit? Yun po gaano kalayo kasama Malvin? Yes, kasama tumakbo po kami ng almost 157 kilometers ay naubos lang namin mga 30% doon sa laman ng baterya. Ayun. So, yun naman pong charging system, hindi naman po kaya napakalaki naman ng babayaran sa kuryente kung sakali pong... Ay, hindi ho. Dahil kasi makapag-charge ka sa bahay. Sa bahay. Doon sa akin po, ay yung 2 sasakyan na solar, yung air condition at saka yung ordinary na pinapatakbo ko araw-araw, ay umabot po ang ating expenses sa loob ng 1 buwan. Araw-araw po yun nag-charge kami sa gabi, ay umabot lang po ako ng 6,000 yung 2 unit. Talaga po. At nagamit yung buto sa pang-araw-araw. Araw-araw ho na bumibiyahe. Kasi yung pong 2 ay nagbibigay pa ako ng free ride sa mga iba-ibang mga rota. Ayun. Para matikman, masubukan ng ating mga kababayan na makasakay sila sa walang ingay, walang gasolina, walang krudo. Nagpipictorial nga sila, sir. Talaga po. So, yung scale model po pala, available sa inyo. Meron po kayong actual vehicle. Yung sinatawag na electronic vehicle. Yung solar electric vehicle ngayon po ay tumatakbo sa Marikina, tumatakbo sa Makati, tumatakbo sa Quezon City. Ngayon po ay nandiyan dito sa Parañaque. Nandiyan po sila ngayon sa Dito sa Pasay, meron din ba? Dito sa Pasay po sa Mall of Asia. Inirorota na natin po dyan dahil bukas na po ngayon yung rota ng Pasay ngayon, yung Mall of Asia hanggang Buendia, Mall of Asia hanggang Baclaran, Mall of Asia hanggang Rotonda, yan po ay bukas. Dahil nga po, ang gusto po ng ating gobyerno dahil ayaw nilang i-modernize yung multicab, kaya open talaga, hindi po kasali po sa moratorium na sarado ang prangkisa pagka solar electric vehicle po, bukas po ngayon. So, ibig sabihin sa ngayon po, may tumatakbo na po mga solar vehicles, mga scale model. Mayroon na po pero tayo. Pero hindi pa po sa ganun karami. Binigyan na kasi tayo, sir, ngayon ng permit nandito sa atin, yung permit na galing po sa office ni Annalyn Luntok, ito dala-dala natin para ipakita natin po sa kanila na yung pong ating mga... Ibig sabihin may basis talaga, no? Yes. Ito, yan po order. Permado po ni Yusek Luntok na binigyan na tayo ng permit na tumakbo buong Pilipinas. Okay. Ang tanong kung may interesado mag-invest dyan, paano pong gagawin nila? Saan po ba sila pwedeng tumawag o
Saan po sila pwedeng umorder? Napakaganda Sir Ray, dahil unang-una, dahil nga pwede naman silang umattend po doon sa ating training seminar Opo. doon sa Quezon City tuwing Open po ba Miyerkules. sa lahat yan? Open sa lahat? Open po sa lahat. Ayan, sa Ang mga importante dito Ang Sir tanong, Ray, wala ho bang nais bayad? magnegosyo. wala pong bayad po yung seminar training, pati merienda po libre po. Yes. Walang bayad po. Tama. Ano yan, tuwing anong araw? Tuwing yan? Miyerkules po. At basta tuwing Miyerkules. Tuwing Miyerkules at araw-araw mayroon tayong PowerPoint presentation Anong sa time mo opisina. nag-start yan? Alas 8 ng umaga Sir Ray hanggang Dire-diretso alas po 5 yan. ng hapon. Mm. Pwede po silang pumunta doon sa ating opisina, libre po. Napakaganda, no po. Pwede po ba uling ma-flash yung scale model nitong pinag-uusapan nating napaka-interesting sasakyan, which is the solar run vehicle or public utility vehicle na pinatatakbo ng Iba ho yung coaster, Solar iba itong power. jeep, ano? Yung solar po natin kasi Sir Ray, ay talagang mayroon pa tayong bagong ilalabas ngayon, yung sasakyan ng Pangulo sa darating na April 4. Mhm. Ay ito naman po yung minibus. Mhm. Oho. Yung sa tangkad ni Presidente, nakakatayo siya doon sa loob. Ayun. Doon sa loob ng ating coaster. Ayun. Sasakyan ho yan ni Presidente. So this will be in April? Itong April na April po? 4. April 4. April 4 po yung sabi Kasamang Ray, ni dapat nandyan tayo. Secretary Tugadi at saka ni Chairman Orbos dahil groundbreaking po naka-schedule po dito sa Diosdado Macapagal Avenue. Ayun. Baka pwede namin ma-witness, no? Oho. Yes, yes. Open to the public naman po yun Ayun. at lalo na sa mga media, bukas po yun dahil gusto nga nilang ipakita ni Chairman Orbos at saka ni Secretary Tugadi na yung solusyon kasi talaga hinahanap ng ating Pangulo kung ano. Kaya dito sa Ray, hindi naman sa pagbubuhat ko ng sariling upuan dahil dati Yes. po akong Pangulo po ako dati ng Filipino Inventor Society. Yes. Yun po yung samahan ng mga Filipino scientists. Mm-mm. So ngayon po ay kasama ko po sa International Inventor Society po si Mr. Jacob Maimon. Kararating nga lang ngayon kaya pagkatapos ko dito diretso na ako dun sa kanyang bahay Opo. dahil gusto na naman niya akong makausap. Opo. Dahil nga dito sa modernization ay gusto rin natin tulungan ng ating gobyerno na sana po yung sewerage system natin dahil po sa Australia bukod sa napakarami na nilang mga solar farm, ang kanilang makina na pinapatakbo na nagpapatakbo ng mga train nilang malalaki na mahabang rota, Yes. almost 700 kilometers, yung pinakamalayo doon sa Australia, Mm-mm. ay ang nagpapatakbo ng makina, alam niyo ba Sir Ray? Biomethane gas galing po sa singaw ng kubeta. Napakaganda technology May yan, no? libro po ako niyan. Mm-mm. Oho, kasi po sa Singapore, para malaman ng ating mga kababayan, sa Singapore po, pumunta kayo, alughugin nyo lahat ng building doon. Wala pong Poso Negro Mm-mm. sa Singapore. Sewerage piping nandoon sa dagat at yung piping na yon, doon lahat pupunta yung dumi na mayroon silang recycling plant. Tatlong klasing fuel ang makukuha. Una, gasol. Pangalawa po, propane. Yun po yung pangpatakbo sa sasakyan. Mm-mm. Pangatlo po yung acetylene, yung compressed natural gas. Yun po yung pangputol ng bakal, pang-welding ng bakal. Ang pang-apat po, yun po yung sludge. Yung sludge naman po, yun po yung dumi. Nalalagyan mo ng enzyme, within 10 days, magiging organic fertilizer. Kaya nakapila na yung Vietnam na barko doon. Kaya yung Vietnam po na nagpo-produce ng 250 kabans per hectares. Mm-mm. Yan po ang kumakain Pilipino. Nagaling po ang ginagamit po na fertilizer ay galing sa dumi ng tao doon sa Singapore. Grabe, no po? Pinag-aralan ko pa, may libro pa ako niyan. Diyan po ako niregaluhan ng karo ng patay na may kabaong. Dahil sa? Dahil doon sa technology na yan. Talaga po. Oh, matagal na sana Kasi na kung magiging threat kayo Ganun yan di ba? Alam mo, Sir Rhea, ito ngayon tinutulungan ko itong solar electric vehicle na ito. Opo. Ang threat ko ngayon, meron akong 27 na natanggap na threat. Talaga po. Pero hindi ako natatakot dahil sabi ko, hiniram ko lang kay Lord yung aking buhay. Yes. Kung talagang doon na ako, wala akong magagawa, di ba? Yes. Kaya Pribileyo kailangan, naman yan para sa bayan, di ba? kailangan talaga dito, labanan natin, basta ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, handa tayong mamatay. Yes, napakaganda po niyan. Alam nyo, kasamang Ray, yung sinasabi niyang methane gas, kung yun i-implement lang dito sa ating bansa, hindi na problema yung waste, disposal Dahil miski sa ating basura, di po ba, mayroon din tayong makukuha energy. Alam nyo, Sir Rhea, sa ngayon,
I-click nyo sa Singapore kung magkano ang kanilang income sa 24 hours daily. Opo. Hindi bumababa sa $180 million a day doon sa biomethane gas. Yes. So, So, adapt yan dito sa atin. Ang laking Bili mo, bagay. gaano ba kalaki yung Singapore? Ang liit-liit. Kumikita ka ng $180 million yes, and doon sa biomethane gas, doon sa acetylene, doon sa propane gas, doon sa fertilizer, na ang gumagamit ng fertilizer nila dahil wala namang rice land doon sa Singapore. yes. Ang bumibili po ng kanilang fertilizer na organic po ay Vietnam. Pinapalitan nila, kaya yung libro ni Lee Kuan Yew, bumili kayo. Mm-mm. Ang sabi ni Lee Kuan Yew doon sa kanyang libro, utot lang daw nila binibili sa Singapore. And that is true, no po? Alam mo, kasama Gray, nagaling tayo sa Subic, di ba nakausap natin si SBMA chairman. At ang sabi niya nga, mas malaki pa di hamak when it comes to area, no? Yung Subic versus Singapore. So kung tutusin, mas marami tayong mapuproduce dahil mas marami tayong, di ba? Tsaka maraming mga maging Pilipinong contributory. magagaling na inventor katulad ni Mr. Rolando Marquez. Di ba? Yes. Orlando Marquez. Kailangan lang talaga tutukan ng gobyerno, di ba? Yes. Yung mga ibang katanungan mo, kasamang Ray. Isa pang ginawa natin. Sandali, bago tayo magpatuloy, Mr. Orlando Marquez, magpakilala muna tayo ng impilan kasamang Malvin para alam ng ano. Sige po. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa matling padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We
we invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. Pakinggan, panoorin ang opinyon ng bayan sa kakampiOnline.tv Bayan Live Streaming na mapapanood tuwing araw ng Martes mula 1 hanggang alas 3 ng hapon sa pamamagitan ng matatalinong paghimay sa bawat isyong pambayan nila Ray Habiliana, Maris D. Guzman, Malbani Reyes. Dito lamang sa kakampiOnline.tv o kaya tumawag sa telepono bilang 788-3607 o kaya 553-8656. Pakinggan! Pakinggan! At DWBL 12:42 sa talapitan ng inyong mga radyo tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ang Kakapi Online ay inyong mapapanood tuwing Martes, araw ng Martes, alauna at alas 3. Ito po ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. So po ay nandito ngayon sa Opinyon ng Bayan at ang oras po natin ay ganap ng alauna at 45 ng hapon. Sa ating pong pagpapatuloy, andito po ang ating panauhin. Nais ko rin pong paalam sa ating mga taga-subaybay na si Mr. Orlando Marquez ay author ng isang libro, itong tinatawag po nating Pinoy Driver. So, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung napapaloob sa librong ito na inyong inakda? Actually, i-correct ko lang dahil ang author po nito ay si paring Nick. Ayun. So, yung inlagay natin ng pangalan dito, pero katulong lang tayo na bumuo. Ayun. Ganun ho. Sige po. So, ito pong libro po na ito po yung kauna-unahan na Tagalog version. Kasi lahat ng ating driver's guide na nabibili sa mga bookstore, lahat po ay English. English version. Okay. So, ito po ay ilo-launch pa lang natin ito sa April 22 dahil po yun po yung anniversary po ng LTO. Yes. Kaya doon po natin ilo-launch tong Pinoy Driver na Tagalog version. Ang author po nito ay si paring Nick Valerio. Ayun. Ito po yung dating chief ng LTO na bata ni Bert Swansing at nag-retire na rin kagaya ko dahil dati po tayo kasing kaya nakakabuo naman tayo ng ganito. Una ho ay graduate tayo ng mechanical engineering and at the same time naging director po tayo sa land transport at saka sa road user stocks sa road board. Kaya yun pong schooling natin ay nakapag-masteral naman po tayo sa Ray diyan sa UP ng Land Transportation Regulatory Board at saka sa ibang bansa ay natapos tayo ng International Masteral on Transportation Communication at saka natapos din tayo ng Masteral ng Public Administration in Local Governance. Ayun. Ganun po. So, ito pong Pinoy Driver na Tagalog version, maaari po bang malaman kung ito po'y magkano po kung sakaling i-avail nila itong librong ito? Ang dito po, para malaman po nila yung linalaman po nito, lahat po ng klaseng maintenance ng mga pag-aalaga ng sasakyan, nandito, lahat ng mga traffic rules, mga signboards, lahat po na yung mag-exam ka pag kumuha ka ng lisensya, may reviewer na po ito. Kaya kumpleto po itong libro ni paring Nick. Lahat po na examination na dadaanan mo sa LTO, nandito na po. So ito po ay available sa LTO lamang or sa mga bookstores din po? Wala pa po sa bookstore. Actually doon sa opisina ko doon sa Quezon City,
ay available na po ito, ay nagkakahalaga lang po ito ng 200 pesos. Ayun. So, ito po yung napaka-importante. Pwede nyo ipamana sa mga anak nyo, yes, sa mga especially kapatid nyo. Nowadays na pagka exam po sila, ang lagi nilang apprehension pag ito'y hindi Tagalog, parang nagkakaroon sila ng konting difficulty in understanding, no po? Aha. Kaya ito hong libro na to ay guide talaga na napakarami kang matutunan sa tamang pagmamaneho, pag-intindi sa mga traffic, mga signboards, yun pong maintenance ng sasakyan, nandito lahat. Kaya sana ho, yung ating mga kumukuha ng lisensya ay kailangan talaga na mag-aral tayo na mag-review ng mga traffic rules and regulation. Yes. Kasamang rin. May karagdagan tanong ako sa inyo. Yes, Sir sir. Marquez, since nawala po itong prangkisa, pwede po ba itong bumiyahe kahit saan? Ito hong ating solar electric vehicle, may prangkisa rin po ito, sir. Meron din prangkisa. Meron din siyang prangkisa. Meron din po itong registration. Ang ina-allowed lang sa gobyerno na walang registration na electric vehicle ay yung single na may pedal, yung meron kang pedal. Pero basta electric na kinacharge na hindi na pinipidalan na tumatakbo, ay kailangan ho may registro po. At yan po, sana pag-aralan natin na huwag naman sana na abusuhin dahil ngayong iba, kahit main thoroughfare na national road, yung unlilit na kanilang electric vehicle, electric na motor, ay ipinapasok nila na hindi nila alam na bawal po yun. At saka po, yung pong mga driver po, hindi po pwede po na magmaneho na walang lisensya kumo, walang registro po yung motor. Kailangan din po natin na yung magmamaneho po ng electric motor ay meron din pong lisensya. Kasi yung iba, sir, wala ng lisensya, drive ng drive. When it comes po doon sa transport fare, doon sa sinabi niyo po sasakyan, ano po ba ang kaibahan ng transportation fee? Pareho lang po ba or mas mura po? Mas parehas lang po doon sa regulated fare natin na yung minimum doon sa solar electric vehicle natin na ordinary ay 8 pesos din po. 8 pesos. Yung po bang 8 pesos, ilang kilometers po bang requirement? First 4 kilometers. First 4 kilometers. So beyond that, may dagdag na po? May dagdag na po na 1 peso and 50 centavos per succeeding kilometer. Ayun. Ganun po. So, yung po bang taripa nung kilometra yung tinatakbo tsaka yung corresponding transportation fee, available na po ba sa publiko para magkaroon po ng ma-educate naman po yung ating mga mananakay? Meron na po, nandoon na po sa LTFRB at kanina nga, kausap ko nga si Joel at meron na pong per matrix na tinatawag. Ayun. So, ito pong itong bus po na scale model nyo po na ipinakita kanina, ilan na pong units po ba ang available nito ngayon? Actually ho, ang nakarating na po ngayon dito ay meron na pong 84 na units na nandito na po. 84 units. Dito lang po sa NCR? Sa NCR lang po yan. Tapos yung air condition po ay meron ng 60. Yung tricycle po ay meron ng 500. Opo. Yung e-trike ay meron ng 200. Yun po yung report sa akin po ng ating At mayroon din pa tayong modernization upgrading program sa UB Express. So nandito rin po yung modernization program ng UB Express po ay ito naman po yung coaster type dahil nga po yung mga malalaking kalsada, kailangan po kasi i-evaluate na natin kung anong klase ng kalsada at anong laki ang pwedeng public transport. Ito po. Yes. Yan ngayon ho, aprobado na po yan yung 23 up to 30 seating capacity na modernization ng UB Express dahil marami tayong UB Express. For example, from Baclaran to Quezon Avenue hanggang Commonwealth, Fairview, ang tumatakbo ay yung mga adventure, di ba? Mga crosswind. Ilan lang po ang laman nito. So, dapat po talaga i-upgrade na natin ang laman ng ating public transport para sa ganun po, hindi po yung magbilang tayo ng napakarami. Hindi balik ako bababa yung number of vehicle basta ma-modernize, mas marami ang laman. Mr. Marquez, tanong ko, kung maraming laman, hindi ba naman prejudicial dun sa mga ibang PWD tsaka senior citizen o advantage sa kanila yung dinisign nyo na yan? Ito ho, mayroon po talagang space po na pang PWD. Yung pong ating mga public transport
Dahil yung pong International Engineering Safety Standard na sinasabi ko, kailangan makasunod po tayo. Na ultimo po yung jeep natin, mayroon pong nakalagay na sticker na for PWD, yung sa likod sa may pintuan. Okay. Kasi ho, talagang pag nakakyat, kailangan umupo na kagad. Pagbigyan natin yung ating kagaya ko. Member po ako ng PWD dahil yung aking paa ay balik. Opo. So, talagang priority. Kaya, buti naman at medyo kahit senior citizen na tayo, ay nakakapag-drive pa naman ng kagagaling ko lang ng Ilocos. From La Union, from Manila to La Union. Pero automatic ko yung dinadrive nyo? Hindi ho. Hindi? Yung manual. Ayaw kong maggamit ng automatic dahil malakas kasi sa nasanayan ko yung simula ako nag-drive. Almost 40 years na mahigit ako nagda-drive. Ay manual talaga yung aking sasakyan. Ilang beses na ako nagpalit ng sasakyan, pero puro manual ang aking binibili. Okay. So, ito May pong mga katanungan din yata si kasamang Rene. Okay. Naputol kanina, baka pwede rin natin papasukin si Okay, kasamang kasamang Rene. Kasamang Rene. Okay, magandang hapon bayang nanonood. Bumalik na po ako kaya kanina meron po ako importante kinausap. Okay, balik tayo dito sa ating programa na Opinyon ng Bayan at bisita pa rin po natin si Ka Orlando Marquez. Okay, kung sakali pong meron po tayong mga kababayang nanonood sa ating po naman mga screen sa pamamagitan nating YouTube through ating social media, meron na po ba tayong available na mga, let's say, ito kagaya ng brand new diesel engine with powertrain? Meron na po ba tayong available na mga ganyan? Marami na po dito sa ating Pilipinas ngayon. Ang dami na pong mga unit na mga dumating na mga brand new Euro 4, Euro 5 na diesel engines kagaya ng Cummins, Isuzu, meron na po. Kaya yung ating mga kababayan ho, at pwede na po silang sumunod dun sa sinasabi natin na mag-loan sa land bank o mga other banks. Parang ganun ho, yung installment po ay maka-avail na po sila. Dahil napakalaking halaga po yung ating tatahakin sa modernization program. Kaya ngayon po ang ating Presidente Duterte ay naglaan na po ng pondo para dito. So mayroon na pong 19 billion more or less na pondo nandyan po sa land bank. Ito po yung iba't ibang klaseng mga loan. Mayroon hanggang sa mga invention, yung mga restaurant, lahat po ng klaseng negosyo. Open na po ngayon yan. Pero tanda natin Ka Orle, itong jeep na to, gumagamit pa rin siya ng diesel. Yung bago po na Euro 4, Euro 5, Euro 6 po ay diesel engine po talaga yan. Kaya lang ho, yan po yung mga computerized diesel engine na tinatawag. Meron siyang tinatawag na computer box. Computer box. Okay, napakalaking bagay. Magkano yung isang jeep na available sa inyo ngayon? In peso, in peso. Yun pong pinakita ko kanina na picture ng ating bagong, itong nakikita ngayon sa picture ngayon yan. Ang presyo ng mga manggagawa dito, diba? Dahil tayo po ay wala tayong gawaan, At ang presyo nila, ang sabi nila po ay mahigit ng 2 milyon pagka yung Euro 4 ang makina. So, yan yung cash basis. Yung cash basis. Pero po, yun pong pinapakita ko kanina na brochure po na aerodynamic na gawa na po sa China, darating dito ay buo na po, ina-assemble na lang po dito. Yun po yung nagkakahalaga, yung 30-seater ay 1.850. 30-seater na po yun. Mas malaki yun kumpara dito sa 25-seater, no? Napakalaking bagay mga kaibigan. Ito pong napapakinggan natin si Ka Orlando Marquez. Dahil sa oras po na meron pong mga interesado na gusto mag-avail ng ganitong klaseng transportasyon, tawagan nyo po kami o kaya makipag-coordinate po kayo sa amin 0927 o kaya 0977-016-0423. Diba? At saka yung kay Paring Ray. Ano yung number mo, pare ko? 0927-745-7070. Oo, siyempre si Malvin. Kasama rin natin si Malvin, di ba? Yan po mga kaibigan na aming mga telepono. Kasi napakalaking bagay po nitong in-introduce ni Ka Marquez kasi dito po sa ating kinakailangan natin modernisasyon. Tandaan po natin, alisin na po sa lansangan yung mga lumang jeep. So, sa pamagitan po ng lumang jeep na yan, magpalit na po kayo sa pamagitan nito po namang ikangay PUJ Modernization Program. Umaapila lang tayo, Sir Ray, doon sa ating mga kababayan. Yung pong salita natin na alisin po yung bulok na jeep, sana huwag po kayong sasama ng loob. Dahil po ang tao nga po ay nagre-retiro. Tama. So, kung baga sa tinitirahan nyo po ay squatter,
na doon na kayo pinanganak sa squatter na lugar, hanggang sa kamatayan nyo, doon pa rin pa ba kayo sa squatter? Kaya madaling salita, magpalit. Di ba? Kailangan i-upgrade na, level up kung tawagin ng kabataan ngayon. Mag-level up na po tayo. Okay. Malaking bagay yan mga kabarangay kasi siyempre, hindi lahat ng panahon puro kayo tuyo, di ba? Gusto naman natin na makakain ng ikangay adobo, kaya yung baka sakali ma-avail nyo to, tawagan nyo po kami mga kaibigan. Ulitin mo yung telepono nyo. Okay, ito po ang aming mga telepono, 0977-016-0423. Paring Ray, number naman. 0927-745-7070. O yung kay kasamang Malvin. Okay, si Paring Malvin naman mga kaibigan, 0915-821-0205. Tandaan nyo po, meron pa pong 0919-381-4050 at sa kanya pong landline, 513-3754. Kailangan may area code 46. Saka kahit yung ating mga gustong mag-seminar dito sa Ray, at pwede kayong tumawag dito kay Larine, kay Sir Ray. Yung mga telepono po na sinabi nila ay tandaan nyo po, libre po ang ating seminar doon sa McDoton Building. Diyan po lang po sa tabi po ng Victory Liner, diyan sa malapit po sa GMA. Doon po sa 4th floor. Taas lang po ito ng LTFRB NCR. Taas po ito ng Banco de Oro. Buti pinayagan mo kayo doon, no? Hindi. Nag-upa ako doon. Yung dating pag-ibig na opisina doon, ako ang umupa naman doon sa building. Kaya talagang medyo malaki man ang upa. Talagang kailangan natin na gusto ko kasi, sir, yung aking nalalaman ay gusto kong ibigay sa tao. Yes, share. Karagdagang katanungan, pwede ba itong gamitin din sa mga school bus? Opo. And at the same time, ganun din po sa... Kasi sa totoo lang ang barangay may mga pondo yan eh. Yes. Pwede ba nilang gamitin din to na barangay service vehicle? Ang Pero yung mga affordable pa, di ba? Alam mo, Sir Ray, mabuti na banggit mo, ilalabas na natin, ilulons na natin sa darating na April 15, yung mga solar na mga mobile. Ito po yung mga gamit sa mga patrol, mga bantay bayan, mga pulis natin, mga security guard. Ilalabas na natin sa April 15 po yung mga bagong solar patrol. Ayan. Ang galing. At ito pong pagdating sa marketing side yung mga sinasabing transport vehicle na ito na solar operated. Mari po bang i-offer namin bilang ahente Actually, ng nasabing mga sasakyan. May summer job tayo ngayon na Sir Ray, dahil nga yung mga kagaya nyo, professional na tao, pwede kayo pong mag-seminar sa atin para po may present nyo. At mayroon pa tayong isang programa na napakaganda. Ito po yung kasalukuyan, ipinapasa ngayon na batas sa Congress. Ito po yung insurance system ng mga trabahador. Kasi yun po yung malaking problema natin sa bansang Pilipinas. Na ang pinaka-problema sa poverty line natin sa Pilipinas, kaya lalong dumadami ang mahirap sa Pilipinas, wala pong security ang ating trabahador. Na kung maalala mo, Sir Ray, yung ating mga OFW, hindi pwedeng lumipad, hindi pwedeng bumili ng plane ticket niya kung hindi siya naka-insured as OFW. Correct. So dito sa Pilipinas, wala pa pong 10% yung pumupunta sa abroad sa total. Ting mga electrician, mekaniko, driver, dahil dito sa Pilipinas, Sir Ray, yes, naka-insured yung ating pasahero, di ba? Opo. Naka-insured yung ating mababangga. Pero yung driver hindi naka-insured. Ayun. Kaya dito ho mga kababayan, itong ginawa natin na Masang Philippine Insurance Agency. Ayun. Mo sa loob ng isang araw is only 1 peso and 78 centavos, na sa loob ng isang taon is 650. Naka-insure ka na ng life insurance 100,000, accident insurance 100,000, 100,000, 100,000.
So, ito pong sinasabi natin na Rene, no? Ay ito ho, ang inyong hawak-hawak na policy po mga kababayan ay PhilAm Life Policy. Dahil po, adapted tayo po, ka-affiliate po natin yung PhilAm Life. Ang pwedeng sumali dito sa Ray, siguro para sa lahat ng manggagawang Pilipino, yung mga pribadong tao, mga driver, vendors, mga professional, mga skilled workers, yung mga kalpintero, di ba ho? Yung mga mason, mga household helpers, mga farmers, mga carpenters, yung mga call centers, yung mga teacher, barangay workers, construction workers, security guard, lahat ho ay pwede nang sumali po dito. Kaya iwanan ko sa inyo po ito para sa ganun mayroon kayong guide. At Mr. Marquez, meron o tayong katanungan dito eh. May reaksyon o sa taong bayan. Cash ba o ba yan? Alin po yung sasakyan? Yung kanina po. Ang sasakyan ho ay pwede pong installment, pwede pong cash, pwede pong zero down payment. Kaya nga po atin muna kayo sa seminar para saan ba natin ma-applyan yung zero down payment. Yun po yung mga dropping substitution. Idadrop mo yung luma, papalitan mo ng bago. Ito po yung allowed sa gobyerno na pwede kang maka-avail dahil nga ayaw ng gobyerno na mawalan ka ng hanap buhay. Kaya Opo, yun naman pong mga may down payment, ito naman po yung mga modernization naman po dun sa developmental road. Halimbawa, yung pong sinasabi natin dito sa Pasay na mayroon tayong Pasay Loop Service. Gusto nilang mag-apply ng bagong prangkisa. Yan po ay kailangan may down payment po dahil bago po yung kanilang unit na kukunin. Ganun po. Okay, so when it comes to franchise naman po, magkano po kaya ang kinakailangan nilang ihanda na halaga para po maka-avail sila ng prangkisa? Napakagandang tanong dahil alam niyo ho, yung prangkisa po, hindi ho tayo nagbebenta. Yes, kung magkano po yung babayaran doon sa LTFRB, yun lang po ang inyong babayaran. Ayun po. Oho. Hindi kagaya nung sinasabi na babalitan natin na may halagang 200, 100,000. Yan ho ay wala tayo nun. Kailangan po kung magkano po yung babayaran doon sa LTFRB, yun lang po ang babayaran nyo. Meron po ba kayong idea kung magkano halaga po ang nire-require ng LTFRB pagdating sa prangkisa? More or less po yung aking alam na idea ho ay mahigit lang 10,000. So, napakamura lang po pala. Ano po? Basta kompleto po ang kanilang documentation. Ano po? So, yung sinasabi po nagbebenta ng prangkisa, ito po ay... Bawal po yun. Mali po pala itong regulasyong ito. Ano po? At saka bawal po ibenta ng prangkisa. Halimbawa, yung prangkisa ni Juan de la Cruz, ibebenta niya. Wala pong karapatan ang isang franchise holder na magbenta ng prangkisa. Dahil po, ang prangkisa ng sasakyan ay hiniram mo lang sa gobyerno. So, ibig sabihin, hindi po transferable ang prangkisa. So, once na-approve po ito sa isang tao, let's say may prangkisa po si Mr. Rene Brito, at nais niya itong ibenta, hindi niya maita-transfer to, hindi niya maibebenta ito. Bawal po yun eh. Opo. So, ibig sabihin, yung tao mismo na nagnanais magprangkisa, kailangan personal siya mag-apply ng sarili niyang prangkisa. Dati ho, ina-apply po nila yan noon doon sa sale and transfer. Oo, ganun. Ang sasakyan, pwede mong ibenta para i-transfer mo sa pangalan mo. Opo. Pero yung prangkisa po, will remain. Hirap. Pag-ari ng gobyerno po yan eh. Ayun. So, ibig sabihin, kaya franchise. Yes. Yun yung hindi alam ng taong bayan. Hindi katulad doon sa akin, Mr. Marquez. Opo. Meron akong prangkisa. Opo. Nakarnap yung taxi ko. Oh. Pwede kong buhayin ba yung prangkisa ko? Depende po kung ilang taon po ang nakaraan. Kung naka-expired na yung prangkisa nyo at wala na hong... kaso may justification. Merong na nakarnap, may certification ako. Kahit na po kung hindi nyo inirenew. Kasi dapat po kasi yan, pag nakarnap, idiniklara mo, nandoon sa LTFRB o sa LTO, dapat po, masubstitutan mo yan within 30 days. Ganun proseso. Pag hindi mo na substitutan within 30 days, forfeited na po yung prangkisa. Ayun. Hindi na pwedeng buhayin. Pero depende po yan kung yung prangkisa mo ay, halimbawa, bago lang, 5 taon. Pribilehiyo mo yun. Kaya lang, magpapile ka rin ng motion for reconsideration. Ayun, dahil nga hindi mo nagamit. Kasi nandoon sa batas kasi ng franchise holder,
na within 30 days, pag hindi mo na ginagamit yan at nakarnap, automatic forfeited yun. Nakarnap nga paano nga pong gagamitin? Nakarnap yung sasakyan. Kaya nga po, ideklara mo yan at pwede kang mag-file ng motion for reconsideration citing yung reason. Makabili ka ngayon ng panibago after 1 year dahil hindi pa expired yung prangkisa mo, di ba? Yes. Mag-file ka lang ng MR kung tawagin, motion for reconsideration, para mag-dropping substitution ka na, i-drop mo yung nakarnap at ipalit mo itong bago. Ayun. Mga pagdating po naman sa number of units na pwedeng i-maintain ng isang aspiring operator. Halimbawa po, pagdating po doon sa yung Europort nyo po na Jeep, at pagdating naman po dun sa solar vehicle, meron po bang limit para po sa isang aspiring operator? Doon po sa mga existing route, example, yung Baclaran Sukat, Parañaque, di ba ho? So yan po ay existing, pwedeng applyan po yan ng 5 hanggang 10 unit na solar electric vehicle dahil po ito po ay hindi kasali ito sa moratorium. Pwedeng mag-apply ng lugar kasi ng prangkisa doon sa lugar na yon. Yes. Example, from Molobasia to Buendia. Pwede kang mag-apply dyan, yung isang rota na yon, pwede kang mag-apply hanggang 5 hanggang 10 unit na bago. Bawat isang operator, no? Hindi, sa isang rota. Bawat isang rota. Bawat rota, Kasi ang ini-implement ng ating gobyerno ngayon ay yung modernization program. So yung pong 10 na unit, pwede mag-apply ang isang operator lamang po yun. Opo. Hindi, so, ibig sabihin, halimbawa, yung isang operator, applyan niya kung yun ay pwedeng applyan, kung siya lahat ang kumuha nun dahil meron na siyang unit na binili, mapupunta sa kanya. May limit first come, first serve yan May limit bawat rota. May limitado po sa maximum ng 10. 10 ang pwede. Kasi po, existing po yan. Kaya hindi kang gumawa ng sarili mong rota. Hindi ho. Ang tawag naman po doon, yung mga bago po ay developmental route. For example, yung Quezon City Loop Service. Sambang rota yon. Yung Timog, East Avenue, Circle, North Avenue, West Avenue, Timog ulit. So, ikot lang ng ikot yon. Paano nyo magaguide ngayon yung mga interesado mag-invest dyan? Baka pwedeng yung i-educate para makapagsimula sila na pwedeng yung hulugan. Siyempre, yung iba naman walang cash na available na malaki. Maganda kung may hulugan, pwede nyo ba kaming paliwanagan? Kaya nga sir, iniingganyo nga natin sila na umattend doon sa training seminar natin para sa ganun po, ma-explain natin sa kanila. Bukas po, meron po kaming seminar doon sa McDoton Building para po ma-guide natin kung paano sila maturuan para makakuha sila ng legal na prangkisa na hindi sila maluloko. Ayun. So, mga tagapakinig at tagapanood, yung sinabi po ni Sir Orlando Marquez na address ay ito po, nasa room 405, McDoton Building, EDSA Corner, East Avenue Streets, Barangay Piñahan, Quezon City. Tama po ba? Okay. So, dito po kayo pwedeng magpunta if you're interested upang umattend ng seminar, upang sa ganun, legal yung inyong pagpasok sa negosyong ito at the same time, mag-guide din po kayo doon sa seminar na yun. Mga, gaano po ba tumatagal yung seminar? Gaano katagal po? Bali, 3 oras po yung ating seminar. Magsimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Kasi pag lumampas na po ng alas 12 ng tanghali kasi kinakabahan na ako dahil wala akong papananghalian. Merienda lang po ang libre po doon. Ayun po. So, bali, ito po ay, tuwing anong araw po ito? Tuwing Miyerkules po, pero pwede pong Lunes hanggang Biyernes dahil meron naman po tayong PowerPoint presentation po doon. Meron tayong screen na TV na pwede silang maintindihan po nila yung ating ini-explain dahil nga ako din mismo yung nagpapaliwanag doon sa TV screen. Pwede po bang itong seminar na to kung halimbawa po kung mamarapati ninyo, pwede po bang ibababa natin to sa barangay level? Opo, napakaganda po niyan yung suggestion niyo po. Opo. Dahil po dito yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga market, yung mga public market natin. Yes po. Napakaraming empleyado ng mga vendors, mga operator po ng mga tindahan doon. Yes po. Ng mga tricycle drivers. Opo. Pwede po akong pumunta doon o yung mga lecturer ko po na pumunta doon para mag-explain, ipaliwanag ano ba yung mga programang yan. Opo. Ngayon nga sa darating na Sabado,
nandoon ako naman sa Quezon Province, doon sa Lucena. Yes. So, bali 48 association ng transport po doon, ay bali yan po yung kanilang pinaka sa Transport Summit Convention nila. Tayo po yung magpapaliwanag doon kung ano yung modernization program. Opo. Mr. Marquez, tanong ko lang nakapag-design na ho ba to ng isang ambulansya o para sa fire truck? Pwede rin yan? Actually ho, doon sa... Solar operated. Doon sa solar po, doon sa nandoon sa Australia, meron na silang ambulansya. Kaya lang ho, yung ambulansya po nila doon, hindi ganong kabilis. Para bang yung bang paglilipat lang ng mga nurses, pupunta doon sa mga ibang hospital. So ginagamit nila na service lang. Opo. At ito pong, balik po tayo dito sa sinabi nyo kanina, yung design ninyo na Jeep, no po? Ito po ay 2016 o 2017 model po ba ito? Bali po, nagsimula po yung modernization ng PUG kasi na ginawa ko na 1996 pa po yan. So, bali ngayon po, may mga model pa po na mas, siyempre, modernization nga po ang ating sinusulong. Meron na po tayo mga 2016 o 2017 model na makina para po dito sa mga Euro 4 compliant jeeps nyo po. Mayroon na po yung mga 2016 po na mga modelo po ngayon na mga makina ay mayroon na ho. Dahil nga yung mga bagong modelo na engine ngayon po, kailangan po ay Euro 4, Euro 5. So, yun po yung gusto natin po na ma-deliver. Ito nga po. Ito po yung mga Euro 4, Euro 5. Ito po yung aerodynamic na po na jeepney. Opo. Tanong ko lang po, Mr. Marquez, yung dito po sa lugar ng Makati, may nakita po ako nung eksakto doon sa scale model niyo po. Ano po? Ito po ba yun, yung jeep ninyo na inimbento o yung dinesign? Dinesign, opo. Tumatakbo na po sa Makati from Top Avenue, diretso po hanggang Kalayaan, C5. Diyan po yung rota ng mga jeep natin. Opo. At marami din po sa Palawan, pero gumagamit lang po doon ay mga resorts. Saka sa Cebu, sa Bacolod, meron din po doon. Sa Cebu, bali sa Plaza Hotel, mayroon po silang 6 na ngayon, yung may-ari nila doon. Sa pinakamarami po na resorts po na gumagamit sa Palawan. So, tanong ko rin po, bali ito po yung 1996 model, yung time nung inyo po yung in-offer to sa market? Doon lang ako nagsimula, 1996. Opo, paano po yung mga naka-avail ng jeep nung early year na yon at kumpara po ngayon, 2017 na, sila po ba kinakailangan magpalit na rin po ng engine? Alam nyo ho, sa totoo, paano po yun? Yung pong 1996 na jeep na ginawa ko noon, na ang capital investment na puhunan ko noon ay 350,000 pesos. Opo. Binenta ko po yun ng 450,000 noon Opo. Tapos naman ngayon, nabenta pa rin nung isa ngayon, nabenta pa rin niya ngayon ng 400,000. So, ibig sabihin, resale value po, hindi bumababa. Hindi bumabagsak. Pero yung ano po, yung sinasabi niyo pong roadworthiness at saka yung model po, hindi po ba parang naiwan na dahil 1996 tapos ngayon 2017? So, paano po yung mga papasok po sa negosyong ito ngayon? Ito ho ay talagang mayroon po tayong maintenance na ipinapaintindi sa ating mga kababayan. Kaya kami ho, meron kaming sariling shop sa Makati. Opo. Na kami rin po yung nagtuturo sa kanila, yung mga bumibili ng mga air condition, kagaya nitong solar. Kami rin po yung nagtuturo kung paano yung mga tamang maintenance. Ayun. So, Mr. bali, wala Marquez, po itong service center. May tatanong lang kasama, Malvin. Oo. Kunyari, gusto kong bumili ngayon yan, cash. Gusto kong i-rent a car. Pwede mo ba yun? Pwede po yun. Bukas po ngayon yan. Napakaganda yung tanong mo, Sir Ray. Kasi po yung rent a car ngayon po, ang gusto ni Secretary Tugadi, makikita dyan sa airport na ang ating sariling gawang Pilipino ay nandoon po nakatabi ng mga imported na mga sasakyan. Ayun ang maganda. Yan ho. Kaya nga ngayon po, binuksan po ni Secretary Tugadi yung prangkisa ng tourist service sa airport. Lalo ngayon po, dahil agapan po nila, dahil bubuksan na po yung Airport Manila to Airport Clark. Magiging dalawa na po na yung pinaka-center base ng airport natin ngayon na kung minsan, ibababa ka ngayon doon sa Clark. Pero yung papunta na Maynila, kailangan na maghakot dito. Gusto ni Secretary ay yung air condition na jeep na mga luxury natin. Yan po yung mga reclining set. Kaya ho kaya yan? Kaya ho. Actually, tumatakbo na po ngayon sa Ray. Yes. Oo, yan yung luxury natin na 20 model capacity na isaanan sa kabila, dalawaan sa kabila.
Yes. Nakakalakad ka na sa loob ng jeep. Yan Ano po yung to? May tourist model. conductor po ba dyan sa Wala jeep ho. na yan? Pareho din ng transport na... Itong solar natin ngayon na ilalabas at saka itong mga modelo na bagong jeep natin na ilalabas ngayon ay top card na po yan. Ayun po. At saka mayroon na siyang counting machine. Hindi ba to yung coaster na nandiyan dyan naka-standby sa Robinson, Manila na siniservice papuntang Mia? Yan o ba yun? Nandyan na po yun, kaya lang po yung mga nandiyan po, yung mga surplus pa makina. Kaya ngayon po yung ating mga bagong ilalabas ngayon, puro brand new na po lahat. Brand new ang makina, lahat ng nakakakabit na spare parts niyan, brand new na lahat. Ang second hand lang po doon ay may-ari. Ayun. Bali, ito po, interesado po ako dito sa pinakita yung Masang Pilipinong Insurance. No po. Pwede po ba natin ito i-recommenda sa mga existing na transport group na meron pong mga mga hawak na mga drivers? Lahat po yan, mga tricycle drivers, yung ating mga asosasyon dito sa Pasay, asosasyon sa Paranaque, lahat po, buong Pilipinas, open po yan. At saka pwede na silang makapag-apply yan through internet. Yes. Yung mga policies po, saan po makukuha yung mga policies? Pinapa-forward lang namin po yan, LBC o kaya tinatransmit lang po namin through internet. So, pwede sila mag-fill up ng policy sa internet? Apo. Ayun. Yung payment naman po through the bank? Through bank na po. Bank payment? Bank payments na po. Pagka nakabayad ka na sa bangko, sabihin mo lang yung deposit number mo, tapos i-forward namin kagad sa yung policy mo. Through internet, ipiprint mo na lang. Ayun. Maganda po ito. So, bali yung business side naman po, kung sakaling magre-recommenda po tayo ng bulk, yung marami pong magme-members. Kasi isang cooperative ang magbibigay ng requirement sa kanilang mga downlines ng insurance. So, paano po mangyayari dito? Maganda siguro, pag-usapan na lang po natin off the record po. Yes po. Yes po. Alam niyo naman po, yung ating business po, ngayon ay kailangan natin yung mga bagong graduates po ngayon dahil nga yung summer job natin, gusto natin turuan itong mga estudyante na gustong kumaganap buhay ngayong bakasyon para makita na nila na habang sila po ay nakabakasyon ay kumikita sila. Ayun, tama po. Okay, kasamang Ray. Baka may tanong pa si kasamang Alvin. Kasi kasamang Rene. Okay, so ayun po yung ating tunghayan mga tagapakinig, tagapanood. Baka may karagdagan pa si Mr. Marquez. Parting word po or parting message po mula sa inyo dito po sa ating napag-usapang upgrade ng ating pong transport system para po sa benefit ng ating pong mga listeners and viewers. Hello. Gusto lang natin iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating hanay sa transportasyon, na huwag po kayong matakot doon sa tinatawag na modernization program. Dahil po, ina-upgrade ng gobyerno yung hanap buhay ninyo na yung dati nyong sasakyan na halos 2 beses, 3 beses, 1 linggo ka lang nakakabiyahe, pag napalitan ng brand new, araw-araw po makakabiyahe na kayo. At saka, yung pollution at saka yung inyong consumption ng fuel, malaki po ang masisavings nyo. Kaya huwag tayong matakot sa mga makabagong teknolohiya. Pagkus po matutuwa nga sana po tayo dahil nga po, kung tignan nyo po yung inyong cellphone na ginagamit nyo nung araw, anong modelo, anong klase na cellphone. Ngayon po ang inyong ginagamit na cellphone, kausap mo yung liniligawan mo, nakikita mo ang mukha kahit nasa Amerika. Kaya ganun po ang teknolohiya. Kailangan talaga po mag-upgrade na po tayo, matuto na tayo sa katotohanan. Huwag lang po yung sasabihin nyo na kumikita si ganito. Sa totoo lang ho, lahat po tayo gusto natin may kita, di ba? Alam nyo po, maganda po yung inyong message. Pero po tayong pahabol na tanong mula po sa isang OFW. Ito po yung mula kay Miss Hobita Madrid of Japan. Ang tanong niya po ay, paano po ba makakakuha ang mga OFW? Alam niyo po yung ating mga OFW, kung meron po kayong pamilya na nandito sa Pilipinas, ay patinig nyo lang po ng seminar sa ating opisina para sa maturuan natin kung paano ba maka-avail ang isang unit. Pero Mr. Marquez, initially, para na abang nakikinig sila, magkaroon silang idea,
initial step na gagawin nila. Kung sila po ay bagong operator po at mag-a-apply ngayon dahil nga itong modernization program ay mayroon tayo kasing mga developmental route na pwede natin po silang ipasok doon, ay ang initial down payment po nito po yung mga brand new po natin ay 20% of the amount of the unit. Opo. So let's say 1.3 million po, 20% po nun ay magkano po? Ano pong requirements? Ang requirements lang po sa kanila ho ay kailangan meron sila pong garahe dahil po ako po mismo hindi ko po inirekomenda na bumili po yung walang garahe. Ayun. Kailangan ho ay may garahe po. Yes. Tapos, at kung maaari po, may income tax return na nagbabayad ng buwis. Dahil kasi po, napakapangit na kaya mong bumili ng 10 sasakyan, hindi ka naman pala nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Anong trabaho mo? Lord? Tama po yun. Okay. So, bali yung yung requirement ng garahe, talagang importante po yan dahil dumadami sa sasakyan, kukunti lang po yung mga may sasakyan may garahe, po. So, yung other question po, yung po ba yung mga locals po natin dito, no, apart from the OFW, yung let's say gusto niya lang po mag-invest sa isang sasakyan pero meron lang isang bank deposit, wala po siyang regular na trabaho pero gusto niya mag-avail as a start. Pwede po ba ito? Pwede po. Yun naman pong mga may namana, di ba? Opo. Yung anak ay may namana sa magulang. Yes. So binigyan siya ng kaunting puhunan. Ayun. Pwede po yun. Turuan po natin para hindi matunaw yung kanyang mana. Yes, kasi po, bago man lang maubos po yung kanilang pera, pwede niyang invest. Ito'y lumago. No po? Ngayon, kung halimbawa, hindi naman niya alam i-business dahil ang binigay lang sa kanya, malaking bahay at lupa. Wala namang pera. Opo. So, ang gagawin lang niya, pumunta sa opisina, tuturuan natin kung paano magkaroon ng pera na hindi po mawawala yung kanyang bayad lupa. At makakakuha rin siya ng... makakabil din siya po yung negosyo. Ayun. So marami palang pamamaraan mga kaibigan at napaka-interesante po nitong ating napag-usapan dahil alam niyo po sa panahon ngayon, dapat ang mindset ng ating mga kababayan talaga paano magkaroon ng pag-unlad sa pamamagitan ng lehitibong business. Katulad nga po nitong transport business. At di naman ligid sa ating kalaman ng transportation natin talaga isa sa napakarami na po na kung tutuusin kulang pa ang ating mga sasakyan versus doon sa mga mananakay natin. So, yung pong yung sinabi nyo kanina, yung mga bansang Thailand, ganon, Singapore, na meron na po sila nitong transport system na pinopropose pa lang itinutulak natin sa ngayon. Yung po bang ating Euro 4 compliant na jeep, ito po ba na-try nyo pong i-propose sa mga bansang katulad po ng mga nabanggit ninyo? Actually ho, ang China po, ginagamit na po ng China po yung ating aerodynamic na jeep doon. Talaga ba? Ito exact design po. Ito exact design po. Tignan nyo ho sa internet, ginagamit na po na yan. Yung itong tinasabi ko po na aerodynamic na jeepney, ginagamit na po sa China na school service doon. Ito po yung disenyo ninyong galing dito? Opo. Talaga po? Nauna pa silang gumamit kaysa atin, ano po? Alam niyo ho, ako sabi nga nila, bakit ko daw hindi sinisingil sila ng royalty? Tama dahil po. patent. Sabi ko, hindi ko na ho kailangan po yan. Ang kailangan ko lang ho, lahat tayo ay umangat, gumanda ang pamumuhay. Hindi ko kailangan na singilin kita ng royalty dahil mayroong batas na ganun. Yes. Ako po, hindi ko na kailangan po yun. Ang akin lang pong kailangan makipagtulungan sa taong bayan kung paano natin iangat ang ating kabuhayan. Yes, napakaganda Mr. po Marquez, nito. kung may mga ilang katanungan yung mga followers natin, from time to time, pwede kaming makipag-coordinate sa inyo. Pwede nyo akong tawagan. Anytime yan, Sir Ray. Pwede kayong tumawag sa opisina ko at i-forward lahat ang mga kailangan ninyo po. Opo. Yung lahat ng mga dokumento na kailangan nyo po dito para may plus natin po sa telebisyon. Actually, na-forward na sa iyo ni Con yung lahat. Hindi ko nakita Wala Nandoon na raw, sabi niya sa akin baka kanina. tichinig ko kanina sa email, hindi. Wala pa. Padala nyo na lang uli. Sige ho. Pagkatapos natin dito, tatawagan ko ulit yung sekretary natin dahil ako, diretso ako sa planta ngayon dahil nagtatayo ng planta ngayon ng kumpanya. Opo. At kararating lang si Mr. Jacob Maimon. So, papaforward ko kaagad po yung mga lahat ng mga dokumento. Isang katanungan pa po, Mr. Marquez. Yung pong Euro 4, napakaganda po ng design. Wala po ba tayong planta ngayon na nagpa-mass produce ng mga jeep na ito para po doon sa mga future investors natin?
Dito po sa Pilipinas, mayroon na po tayo ngayon kasalukuyan, nagpo-produce na, nagsimula na po, na ito pong bagong aerodynamic ay ina-assemble na po dyan sa Clark. Meron na po tayong meron na tayong 38 hectares na kasama natin po yung mga Chinese investor na nagdi-develop. Actually, nakagawa na po yung mga bodega, nag-assemble na lahat. Kaya lang ho, gusto natin po na pag inilabas natin po, meron na tayong display center po dyan sa may Araneta Avenue. Yes. Meron na tayong dalawa doon na service center, display center. So, marami ho itong ating gustong ilabas na sa loob ng 3 taon sa panunungkulan ng ating Duterte government po. Ako po ay nakataya po dito dahil po tayo po nung nakarang eleksyon, tumaya tayo sa ating Pangulong Duterte. Pero hindi po ako tumama ng taya. Ako po ay tumaya lamang dahil sa ang aking kaalaman, ang pagkilala ko po kay President Duterte ay siya po yung presidente natin ngayon na kinakagalitan ng ating masasagasahan dahil siya lang po yung presidente na dumapo ngayon na may kamay na bakal. Yes. At may puso. Totoo po yan. At hindi nga po siya natitinag miski sa mga foreign mga foreign dignitaries. Kaya ano pa kaya itong local natin. Kaya kung ito po ay para naman sa kabutihan ng bayan, push po natin yan. Maganda po yan. Kaya nga ho sa akin ho, nagpapasalamat po ako dito sa programa nyo. At sana ho, hindi po ito yung una't huli. Sana ho ay maimbitahan nyo ulit ako para sa ganun mapag-usapan natin yung development program, lalo na sa hanay ng transportasyon. Itong economic growth natin ay tumaas. Para sa ganun po ay sa loob ng 3 taon na sinasabi ko na panunungkulan ng ating Pangulong Duterte ay mayroong maiambag ni Lando Marquez na kaalaman at kabuhayan ng sambayanang Pilipino na ang lagi kong sinasabi, wala pong ibang babangon sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Opo. Yung pong pagiging national president niyo po, since when pa po yun ng LTAP? Kailan po kayo naging ang LTAP na pagka-presidente ko po ay almost 10 years na po. 10 years na po. Meron po ba na unang president bago po kayo? Ito, simula po nung sinimulan po yung LTAP po dahil nilagay po ako dito. Umalis lang po ako nung naging director po ako ng road board sa loob ng 6 na taon. Pero ako pa rin po ang nagpapatakbo kahit nung nandun ako sa road board. Kaya ngayon, nung natapos yung term ko naman doon, pinabalik na naman po ako. Ayun. Kaya yun ho, sabi ko sana, wala na baka akong pwedeng pumalit sa akin. Siguro po. Malvin, medyo wala na kasi tayong oras. Baka may mga huling pananalita si Mr. Marquez. Bigay natin sa kanya yung pagkakataon. Okay, sige po. Okay, maraming salamat Sir Ray, lahat si Melvin, at saka si Rene. Alam mo to si Rene, nung araw, ang lago-lago ng buhok yan. Pag nagkikita kami dyan sa Guadalupe nung araw doon sa ilalim, nagsisinyasan lang kami dahil kasi may beer house pa ako noon. Sila ni Leo Barciliano. Yung kambingan kasi sa Makati, akin yun. At ako po yung presidente ng lahat ng club and restaurant sa Makati ng 18 taon. Talaga po. Kaya alam na niya. Mahilig ni Paring Rene. Si Paring Leo Barciliano, yung taga Bicol, doon natutulog sa beer house ko yun. Pagka medyo talagang tinamaan na, matutulog na doon. Kaya yan ho mga kaibigan natin sa mga media po, sana po magtulong-tulungan po tayo, buhayin natin ang ating ekonomiya. Kung kinaiinggitan natin ang Hapon, hindi po ako maniniwala na ang Hapon ay mas matalino sa Pilipino. Yes. Yan ho. Kaya salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Maraming salamat po. Thank you po. So, break po na po tayo. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman
Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Here's why thousands of Pinoy send money with TransFast.com. Napakataas ng exchange rate ng TransFast. Sa matling padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. TransFast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-TransFast ka na. Send money today with TransFast.com. Okay, nagpapatuloy po ang ating programang Opinyon ng Bayan. Nandito po tayo ngayon kasama natin si kasamang Ray Habeliana at Rene Brito. O, sa kabila po ng ikangay, walang ating kasangkari itong si Maris Di Guzman. Ako muna inyong pansamantalang makakasaalalay dito sa Opinyon ng Bayan. Yes. Okay, kasamang Ray. Kasamang Rene, kasamang Malvin. Balitang OFW muna tayo bago tayo magbigay ng opinion. Ha? Ay oo, kasi napakarami po natin mga OFW na hanggang sa mga panahon ito nakatukoy kayo sa ating panuntunan. At gusto nila magtanong, ito po bang jeep na ito, kaya mga transportasyon na ito na pinakilala po ni Orlando Marquez, pwede daw po sila mag-avail ng cash nito? Yes, may pinaliwanag naman sa ating kanina na nari pa nga itong ma-avail ng zero interest. Okay, magandang balita yan. Anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ito po sa ikangay Opinyon ng Bayan. Ito pong talaga naman si Orlando Marquez. Alam mo, hanggang sa ngayon, ganyan ka pa rin eh. Hindi nagbabago, mga kaibigan. Kaibigan pa rin natin. Bueno, yung tungkol sa politiko, mga kaibigan, ito po importante pag-usapan natin kasi habang ika nga umingit ang marang ng politiko. Balitang OFW muna tayo. Ito kasi si Bello, nagbabala laban sa airport fee sa mga OFW. Nagbabala si Labor Secretary Silvestre Bello Duterte. Nagagawa sila ng legal na hakbangin laban sa mga airline companies upang mapilitan silang itigil ang pangungulekta sa pagsingil ng travel tax at terminal fees sa mga overseas Filipino workers. Ang patuloy na paniningil ng travel tax at terminal fees sa mga OFW ay hindi tama dahil hindi naman sila saknaw ng mga batas
na ipinatutupad sa 3 taon, no? Na ang nakaraan dapat dapat nang matanggal daw yan at ipatigil na yan sa mga airline company. Yung mga paniningil na yan ang sabi ni Secretary Bello. Yun ang problema dyan, parang kasamang Malvin. Yun. Nagbayad ka na ng ticket sa aeroplano. Yes. Konting oras ka lang dadaan dyan. Tapos sisingilan ka ng terminal fee. Anak ng baka naman, iyan ang pinakamasama mga kaibigan. Kayong mga OFW nanonood sa mga oras na to. Bakit kinakailangan magdagdag tayo ng ikangay pamasahe natin sa aeroplano dahil lang sa mga pakulo na ito dyan po sa aeropuerto, di ba? Yes. At ano ba karagdagang pasaran din yan para sa ating mga pupunta nga ito sa ibang biyahe, bansa. no? Pupunta nga sa ibang bansa para magtrabaho tapos dito pa lang pag-alis, pahihirapan nyo na. Yes. Diba? Kaya yan ay parang yung balita na yan, alam mo, malaking bagay yan para sa atin. Kasi normally, yung mga umaalis dito sa bayan natin, karamihan mga OFW. Dahil tayo naman, paminsan-minsan umaalis, pero babalik din kaagad. Diba? Yes. Kaya nga, dinagdag ni Secretary Bello, kasamang rin, na wala umanong legal na basehan ang Civil Aviation Authority of the Philippines o itong CAAP at airline companies na mangolekta ng travel tax at terminal fee sa mga OFW dahil hindi na sila kasama rito batay sa sinasaad sa visa ng Presidential Degree Number 1183 at Republic Act Number 8042 o ang sinasabing Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 as amended by Republic Act Number 10022. At sa kaya sila po yung ating tinatawag natin bayani ng bayan. Yes. Tapos sila yung pasasaluhin mo sa mga responsibilidad na yan, di ba? Parang dagdag pasanin eh. Kaya parang mga kaibigan, sa susunod na linggo kasi alam nyo, yung baliktaran, kami ni parang sa baliktaran, solong komentaryo talaga namin eh. And aside from that, meron din po kaming tinatawag natin portion ng OFW. Dito sa Opinyon ng Bayan, palagay ko magkakaroon na rin para malaman natin ang kalagayan nila at may pagbigay alam din natin sa kanila yung mga karapatang pangtao na legal yan sa bayan na kung saan sila po ay nagtatrabaho mga kaibigan. Tama. Pasamantala, meron yata tayong tawag mula sa kabilang linya, mula sa ating caller na si Mr. Anton. Oy, si so, Anton. pakinggan natin si Mr. Anton. Ano ba yung concern ni Mr. Anton? Anton, magandang hapon. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon. Kasama ko si Rene, si Malvin. Yes, si Kuya Rene, Brejito. Naku, tumatandaan. Suking-suki yan sa baliktaran, sa DWSS. At sa Opinyon ng Bayan, siyempre. Of course. Ano ba yung... naman, 5:30 dati yan. Yes, ano ba yung opinion mo, kasabang Anton? Alam mo, ang opinion ko, Kuya Ray, dapat lang talaga na ma-impeach itong si Lenny Robredo. Sang-ayon ka na ma-impeach? Sang-ayon ako yan. Kasi bakit? Sa baliktaran pa yan. Nasa halip na makatulong siya, pero kung papipiliin ka kasamang Anton, yes. Kasamang Anton, kung papipiliin ka, sino gusto mo ma-impeach? Si Pangulong Duterte o si Robredo? Lenny. Ayan. Mabuti, okay. Kasi alam mo kung bakit? Kasi lalong sa halip na siya makatulong, lalong niyang sinisira ang gobyerno, pati yung mga Pilipino, lalong gumugulo rin, lalong sinisira niya. Tsaka dapat hintayin mo na niyang matapos yung panunungkulan, yung termino ni Duterte, bago siya umeksena. Kasi ikaw ba naniniwala ka, Anton, na sadyang ginagawa ito ng tropa ni Robredo kasi baka mamaya dumating yung resulta ng Electoral Tribunal na hindi pala siya yung totoong nanalo kundi si Bongbong Marcos. Kaya minamadali niya na si Duterte ay pa... ako ng ganun. Okay. Pero masang-ayon talaga ako sa impeachment kay Lenny. Akala ko kay Pangulong Duterte. Hindi, kay Lenny talaga. Oo, okay. Na sa halip na paano mo nasasabi, Anton? Lalo naman niyang sinisira, lalo naman niyang ginugulo. Oo. So, kasi sa halip na makatulong siya, lalong sisira. Pati yung Pilipino, na sa halip na umunlad yung ating bansa, lalo namang sisira, lalong gugulo. Sa bagay, may punto ka dyan ka, Anton, kasi hanggang sa mga sumandaling ito, imbis na ang gobyerno natin ay tumatak sa matatag na pamamaraan, parang gumagawa ng paraan itong si Robredo para bumagsak tayo, di ba? Oo. Kasi unang-una, Kuya Rene, talagang... si Malvin. Minsan, alam mo itong si Lenny talagang nagpapasikat lang to eh. Ganon? Akala ko si Rene ang nagpapasikat. Totoo yun, Kuya Ray. Oo. Sagtagos hanggang buto, sumototal man. Sentido ko mo, ka nga.
Pero sinasabi ng iba ka, Anton, binoto naman doon ng taong bayan at saka kababayan ko to si Lenny Robredo sa Bicol Oo, diba? Totoo naman yun Pero, kalit sa'yo si Rene kasi kababayan niya. Hindi. Pero alam mo, Kuya Ray, yung mga ganyan, hindi dapat tinotolerate yung mga, hindi dapat tinotolerate yung mga ganyang insidente. Siyempre, sa katotohanan lang tayo, di ba? Yes. O siyempre, dapat maisiwalat lang talagang, ang katotohanan dapat lang maisiwalat talaga. Tama. Malaking bagay ang ka-Anton kasi sa mga panong ito, kinakailangan nating ipanindigan natin ang ating tunay na ikangay katotohanan sa bayan. Alam mo, buti na nga lang hindi siya pinalad na manalo na maging presidente noon Sino? Si Lenny. Hindi, Vice President. Hindi naman siya talaga mananalo dahil di siya tumakbo ng pagkapangulo. Naniniwala ka ba na si Vice President Lenny Robredo ang nanalo sa Si pagka-vice-president? Siyempre hindi. Hindi ako naniwala sa ganon. Pero ang talagang nanalo talaga dyan si Duterte. Okay. Matanong nga kita ka, Anton. Nung election ba ng 2016 ay bumoto ka? Oo naman, botante ako. Okay, sino ang binoto mong vice presidente? Maging maging totoo tayo sa bayan. Maging totoo lang talaga si Duterte. Hindi, sa vice. Vice presidente. Pero ang ko talaga doon si Marojas, kaya lang hindi yata siya pinalad. Okay, Kanto, maraming salamat. Salamat, Kanto. Ginagawa mo kami school bukol dito. Maraming salamat, Kuya Ray. Okay. Ingat sa pag-uwi. Okay, maraming salamat ka, Anton. Mga kaibigan, napakinggan natin ang isa nating caller dito sa Palatuntunan ng Opinyon ng Bayan. Ayan. Ngayon, mas magpatuloy natin ating discussion. Maganda yung sinabi ni Anton na mayroon siya, hindi si Maroas. Idea niya, karapatan niya. Si Maroas, presidente noon, hindi vice presidente. Hindi masisi si Anton, hindi niya nakikita Okay. Pero ikaw, kasamang Malvin, sang-ayon ka ba nakasuhan ng etong si Robredo ng tinatawag na dalawa kasi yan di ba? Napakalaking bagay kasi sang-ayon nakasuhan si Vice President Lenny Robredo ng anong kaso? Sandali lang kasama pitchable offense daw base sa ating mga nalaman Kasi di ba pinalabas niya yung mga balita dito na betrayal of public trust. Ay basis kasabang rin, alam mo naman yan, nag-aaral rin ng batas. If there is enough basis in filing a case, so be it. Wala namang problema. And if it is kung going to pass inform and substance, sigurado magpo-prosper yung kaso. Pero kung hindi naman, nasa nasa kamay na ng sinasabi nga ni Vice President Robredo na number game nga yan. Di ibig sabihin nun, para sila sabi yan na makakasuwad siya dahil number game sabi mo. ang problema dyan kasi dapat pagka hindi mo kayang sumulong sa isang laban, mas mainam pang wag mo munang pasukin yan dahil mapapahiya ka lang. Hindi ba? So, hintayin mo yung time mo pag dumating na yung time ninyo kasi tapos na naman yung time nila, di ba? Malapit na matapos. So, pagka tapos na nung term nitong si Pangulong Digong, siguro kung papalarin ulit magkaroon ng panibagong manok ang mga liberal. That will be the time. Pero kung hindi pa, sa kasalukuyan kasi nakikita ko kung sinong itataas ng ating Pangulo. Siyang siguradong magmamana ng kasi yung popular support talagang ng presidency. Kasi it always depends on, di ba, on the popularity rating of the ruling president. Tulad doon nakaraan, hindi popular yung presidente. So kung sino yung kanya minanok, hindi sinuportahan ng taong bayan. Kaya kayong mga nanonood, nais nyo po mag-react sa aming palatuntunan, i-type nyo lamang po o kaya email nyo po sa Opinyon ng Bayan o kaya sa Baliktaran, pwede rin, di ba? Yes. Pero kasamang Rene, kasamang Malvin, parang first time to ng Vice President makakasuhan ng impeachment, no? Oo, di ba? Pero dati kasi hindi naman nangyayari yan Pero ngayon kasi syempre lumalaki daw ang ulo base sa ilan sa ating mga ang dami kasing vlogger sa internet Yes. Doon mo malalaman kung anong reaksyon ng taong bayan hinggil sa kasalukuyang administrasyon sa panong ito. Ayun. Kasamang Brito, ano na bang stage nung kasong isinampa o ito ba'y umuusad na yung kaso ni Senator Bongbong against sa Lenny Robredo? Binigyan ng bearing ng ng PET, yung Presidential Electoral Tribunal. Yes. And up to this stage, meron na ba silang nagawang hearing or kasalukuyang itong kinukonsider pa or meron ng hearing? Basta binigyan na ng bearing yan, kasi gusto ni ipa-dismiss dahil walang basehan.
sabi ng Supreme Court, wala siyang basehan na sabihin yun. Pinaproceed ngayon kasama. Okay, so ibig sabihin, hintayin natin yung mga susunod pang pronouncement ng Korte Suprema. Para malaman natin kung anong sitwasyon, kung ito ba'y natuloy, ito ba'y mag-granted o paano, di ba? Yes. Para naman ang taong bayan ay nag-aabang sa mga pangyayaring ito. Kasi alam nyo, bilang kinatawan ng ating pamahayanan, kinakailangan lahat ng mga bibitawan mong pananalita, lahat ng mga ibibigay mong mga dokumento, ito po ay legal at naaayon sa ating saligang batas. Yes, tama yon. Oo. Kaya ito pong palatuntunang opinyon ng bayan. Kayo po ang kayo po yung may karapatan na magbigay sa amin ng opinyon dahil kami naman po ang gagawa ng paraan na pag-usapan natin kung ano nakakabuti para sa bayan, di ba? Yes. Saka maraming magagaling ng mga Pilipino, ng mga listener na talagang alam lahat ng nangyayari sa bayan kasamang Rene. Nung nandun tayo sa DWI at saka DCXL, di ba? Inuulan tayo ng tawag ng ating mga tagapakinig dahil yung ating sinasabi ay katotohanan at pawang katotohanan lamang, di ba? Yes. So dito naman sa opinyon ng bayan, inintay ko si Maris kasi, di ba? Siya Hindi siya makakarating ngayon kasamang Rene sapagkat kausap ko siya kanina sa cellphone. Merong special event yung kanyang apo. Nga pala. Graduation yata. At kailangan niyang, siyempre, marami ring followers kasi si kasamang Maris, kasamang Malvin. Yes, tama. Kaya importante na sa susunod na linggo siguro magkakasama-sama tayo dito sa ating palatuntunan. Yes. Sandali lang, kasamang Malvin, kasamang... May 5 minutes pa tayo. Sige. Okay, bayang nanonood sa paluntunang opinyon ng bayan, pero sa radyo hindi nyo ako mapapakinggan. Kasi hindi. May iniwasan ako ron eh. Ayoko muna sa AM. Gusto ko muna sa TV, di ba? Matagal tayo sa AM band eh. Yes. Kaya ngayon sa TV muna tayo mag-expose. Kanina popular ka kay kasabang yung guest natin eh. Matagal kami nagsama niyan, parang sinasabi niya dahil malago pa daw kanina eh. Pero si kasamang Rene naman popular din yan kay Pinoy. Galit na galit si Pinoy dyan. Wag natin pag-usapan yun dahil nangyari na eh. Diba? Kapansin-pansin mga tagapanood, taga-subaybay ng opinyon ng bayan, napapagitnaan ako ng dalawang mga patigan. Kita nyo naman, nakikita sa nila, sa mga bombonan eh. Sa'yo na lang malago kasama. Ayun nga, pero alam mo, lahat ng tao, parating tayo dyan. Darating din ako sa stage nyo, no? Siguro in time. Pero alam mo, ayan eh, para sa akin, symbol of wisdom yan. Yung mga taong nadyan na sa ganyang stage, marami ng pinagdaanan at marami pang pagdadaanan. At saka siyempre mga kaibigan, siyempre matutuwa nitong ating mga kumparin dyan si Deo Macalma sa DCRH. Yes. Rene Santa Cruz ng Double B. Diba? At saka itong si Tonying. Ayun. Diba? Puntahan nga natin sila minsan at makausap din natin. Oo naman kasi pwedeng mag-set ng ng courtesy call si kasamang Rene. Yes. Basta ako ang kasama nyo, huwag kayong mag-alala. Ayan. Diba? So kayo pong mga nanonood sa opinyon ng bayan, patuloy lang po kayo sa inyong ginagawang pagbigay ng mga komentaryo, mga opinyon. At sa darating na Martes, yan po mga nababasa namin sa screen, kaya sa aming email, yan po yung aming pag-uusapan kasi importante po kayo dito at kayo po yung tinatawag nating bayanin ng bayan. Kasamang Rene, kasamang Malvin, itong katanungan ko sa tingin nyo dapat bang paniwalaan to nag-file ng impeachment laban sa Pangulong Duterte na si Gary Alejano? Sagutin mo ka, Malvin. Yan. Siguro nasa na yung kanina opinions. You may post your comments sa aming pong FB page. At the same time, pwede nyo rin po i-phone in para po ma-evaluate natin kung ano po ba yung mas nakararaming sagot sa poll question ni kasamang Ray. Kasi kasamang Malvin, kasamang Rene, isa lang sa mga grounds na marami kasing sinight na mga grounds doon si Gary Alejano. Etong si Gary Alejano, ito po yung kasama ni Senador Trillanes diyan sa nangyaring Ocod Mutiny, di ba? Sa Makati, yes. Sa Makati. First episode pwede rin eh. Tama, isa sa mga sinight nila kasamang Malvin. Etong nangyari sa China na gusto ni Alejano, mali daw yung naging akbang ng Pangulong Duterte. Kaya sabi ni Pangulong Duterte tungkol kay Alejano, inamo ni Duterte na pangunahan ng gera sa China. Di ba? Okay, so almost time kasamang Ray. Bueno mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood, sa patuloy na sumusubaybay ng Palatuntunan ng Baliktaran, kasama po ang opinyon ng bayan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, pansamantalang nagpapaalam sa inyo, Rene Brito.
Nagsabing Diyos Mabalos, Diyos Maray na hapon, Sendo Gabos. Ito naman po si Malbani Reyes. Maraming salamat po sa inyong pag-appreciate ng aming pong palatuntunang opinyon ng bayan. Salamat din po sa ating naging guest kanina, si Mr. Orlando Marquez ng LTAP o ng Liga ng mga drivers or asosasyon ng mga drivers sa Pilipinas. Para po sa mga susunod naming episodes, lagi lang po kayong naka-tune in every Tuesday 1 to 3 dito po sa kakampiyoonline.tv at hanapin niyo po ang opinyon ng bayan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay mga kaibigan, hanggang sa susunod na Martes, alauna hanggang alas 3 sa opinyon ng bayan sa Kakampi Online TV. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Habiliana, nag-iiwan sa inyo ng mga katagang itoon ng paningin sa poong may kapal upang buhay ay maging matagumpay. Maraming salamat po. Inyong napakinggan ang isa na namang edisyon ng eksklusibong pakikipagpanayam ni Rene Brito dito sa palatuntunang Opinyon ng Bayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng pamamaalam. Hanggang sa susunod na Martes, sagat na alauna hanggang alas 3 ng hapon sa kakampiyoonline.tv. Sa tambalang Ray Habiliana, Maris D. Guzman at Malbani Reyes. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Habiliana, Maris D. Guzman at Malbani Reyes, na patuloy na tatalakay at magbabantay sa mga isyung pambayan, ang opinyon ng bayan. Ngayon,